Diyos, magtiwala ka. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Laging tagumpay. Laging tagumpay. Laging tagumpay. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Laging tagumpay. Laging tagumpay. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Laging tagumpay. Laging tagumpay. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Laging tagumpay. Laging tagumpay. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Hallelujah! Sabay-sabay po natin sigaw ang ating bagong cry sa wikang Ingles. In Christ Jesus, we agree that we have the victory in 2023. Sa Tagalog naman po, kay Kristo Jesus, tayo ay magkaisa sa tagumpay at panalo sa taong 2023. Hallelujah! At sa mga nakaraang Webes ay pag-uusapan natin ang mga regalo ng ating Panginoon. Napakabuti po ng Diyos, nireregaluhan din tayo. Ang unang regalo sa atin ng Panginoon ay ang kanyang kaligtasan. Dahil lamang kay Kristo, tayo ay nagkaroon ng relasyon pabalik sa Panginoon. Kaya ang Pasko, pinanganak ang Diyos sa nagkatawang tao, pinanganak siya upang siya'y mamatay at maging sakripisyo para po sa ating kapareho ng kordero ng Diyos. Sa John 3:16 or 1:3-16, isinulat po doon, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. So yan po ang regalo ng Diyos sa atin. Yan po ang puso ng Biblia. Yan po ang mabuting balita na meron tayong pag-asa, meron tayong manliligtas, no? Merong redeemer tayo, no? Merong tumutubos sa atin. At yan ang ating Panginoon Kristo dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Praise God. So yung Pasko at yung krus ng Kalbaryo, meron pong connection yan. Pinanganak siya upang magawa niya ang misyon niya sa krus ng Kalbaryo. Dahil siya lamang kaisa-isang pwedeng magligtas sa atin na walang dugo ni Adan na nananalaytay sa kanyang mga ugat. No? Lahat ng tao may dugo ni Adan. So ito po ay may bahid ng kasalanan. Ngunit ang ating Panginoon Kristo ay pinaglihi ng banal na spirito. Siya po ay pinagbuntis ni Maria sa kanyang sinapupunan at siya ay pinanganak ng tao pero siya ay Diyos. Walang bahid ng dugo ng tao ang kanyang katawan. So ang dugo lamang niya po ang maaring makatubos sa atin, makapagbayad sa atin, na makabawi dun sa ginawang panloloko ni Satanas sa ating unang magulang. Maligayang Pasko po sa ating lahat. No? Pagka ganyan po ang tinatanggap nating regalo. Diba? Naku, napakaganda po niyan. Patuloy po tayong magdiwang ng pinakamahalagang pangyayari sa balat ng lupa, kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay nagkatawang tao. Namuhay kasama natin, nagturo at nagpakita ng ehemplo kung paano ang bawat isa sa atin ay mananagumpay sa buhay habang naririto pa tayo sa lupa.
Makilahok po kayo sa ating chat box. Bukas po ang ating chat box. Mag-like, subscribe, and share. So, kamusta po kayo? Ngayon po, ito ay isang taping dahil mamayang gabi po ay mangyayari po ang napakalaking covenant dinner dito po sa Jesus Christ Saves Global Outreach. Kaya in advance na po natin ang taping na ito. Marahil sa susunod na Webes ay live na po tayo. But just the same, ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa inyo at mahal na mahal po namin kayo. At salamat sa pag-subaybay ninyo, sa pagsama ninyo sa amin dito sa Thursday celebration. Binabati po natin ang mga pamilya mula sa Metro Manila South Region, Metro Manila North Region, Central Families, Regions 1, 2, 3, 4, 5, 6, and Region 12. Ganun na rin ang mga OFWs na kasama natin ngayon at sa ating global families. Kamusta po kayo? Praise God. Thank you. Iba sa inyo makakauwi itong Pasko. Salamat. Binabati rin natin ang ating mga first-time viewers po ngayon. Sa unang pagkakataon, kayo nakapanood ng ating programa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Makakatanggap po kayo ng masaganang pagpapala sa inyong panonood at pagsubaybay sa atin ngayon. At kung ninanais nyo ang free Bible, mamaya po ay magbibigay po kami ng free Bible. Ipapadala po namin sa inyo ang free New Testament Bible. So ngayon po tayo ay lumapit sa Panginoon at manalangin tayo para sa ating bansa. Ama, sa pangalan ni Jesus, ilalapit po namin sa iyo ang aming kaisa-isang bansang Pilipinas, Panginoon. Pagpalain mo ang bansang ito, Panginoon. Marami kaming problema, subalit meron kaming makapangyarihang Diyos. Lord, kayo lang po ang makakatulong sa amin. Hinihiling po namin, Lord, makialam po kayo, Lord, sa mga issues ng bansa. Kagaya po ng presence ng mga dayuhan sa aming karagatan, Lord. Lord, nagnanais nilang kunin ang aming mga karagatan. Lord, pagtanggol niyo po kami, Panginoon. Hinihiling po namin, Lord, ang pagtatanggol mo sa amin. Maliit po kaming bansa, wala kaming magagawa sa napakahiganting bansang yan. Subalit, Lord, ikaw ang aming Panginoon. Ikaw po ang magre-rescue sa amin. Ikaw po ang magko-cover sa amin with your precious blood. Huwag niyo pong pabayaan, manakaw ang aming mga teritoryo, Lord. Ang aming mga karagatan. Ang aming kayamanan sa karagatan. Salamat po, O Diyos. Nagtitiwala po kami, Lord, na gagalaw po kayo sa lalong madaling panahon. Salamat po, O Diyos. Binibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Lord, tinatasin po namin sa iyo ang Israel at ang Palestino, Panginoon, na magkakapatid na ito, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po sila, Panginoon, magkaroon na sila ng reconciliation, magkabati-bati na sila, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At Lord, lahat po ng mga global churches, ang mga mission work sa global churches, O God, Lord, yung magigiting at matatapang na mga churches, Lord, sa pagbabahagi ng gospel, doon po sa mga may kahirapang mga bansa, Lord, yung mga anti-Christ spirit, Lord. Lord, nagdadala sila ng mabuting balita. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon sa Kristo, ito ang aming panalangin. Amen. 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 Praise God. So, ang Pasko ay panahon ng kagalakan. Tama po ba? Nagagalak tayo kapag tayo ay nakakapagregalo. Tama po. Ako, nagagalak ako, miski maliit na regalo, at nakakabigay ako ng regalo. Pero wag kayong hihingi sa akin ngayon. Naglalagay tayo ng mga ilaw sa ating mga tahanan at sama-sama ang pamilya. Siyempre naman, masarap na pagkaing ating hinahanda. Di ba? May pansit, may murkon, may beef steak. Di ba? Kung ano mga paborito nyo, may potato salad. Ako, ang sarap niyan. Di ba? So, ang kagalakan or joy ay ninanais natin sa ating mga buhay. At nais din natin ng ibang tao ay makaranas din ito. Yung magalak ka, gusto mong magalak din ng ibang tao, kaya nagre-regalo po tayo. Minsan sa surprise sila, di ba? So, ang kagalakan at kasiyahan ay may experience din ng iba. Alam niyo po, maaari tayong makahanap ng kasiyahan sa mundo. Subalit ang totoo lang, subalit ang totoo, malinis at walang kupas ang kagalakan na matatagpuan lang natin sa Panginoong
Jesus. May kagalakan sa mundo, pero fleeting lang po yun. No? Sandalian lang yun. Pagkatapos ng kagalakan yan, problema na, di ba? O nagagalak silang maglasing, pagkatapos may sakit na sila sa atay, di ba? Nagagalak silang sobrang taros ng kasayahan. Babi ang konti, nag-aaway-away na po, nakakulong na. Diba? So, yung kagalakan sa mundo, di ba? Yung kagalakan nilang ibang uri. Pero alam niyo po, ang kagalakan na matatagpuan natin sa Panginoon, walang kupas. Pag natanggap mo ang Panginoon, meron ka ng kagalakan doon sa loob-loob mo. No? At ituloy natatagpuan natin kay Kristo Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. So sabi po sa Bible, sa wikang English, you make known to me the paths of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Psalm 16:11. Okay, sinulat po yan sa mga awit 16:11. Itinuro nyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan. At sa piling ninyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. So, sa piling lang ng Panginoon. Pwede ba mangyari yan, Bishop? Ay, of course, pwede po. Na ang presensya ng Panginoon, hindi niya pinagkakait sa atin. Kahit po itong kagalakan natin sa panahon ng Pasko, ay hindi naman forever, di ba? Kung lumipas na ang Disyembre, lumilipas na rin ang Christmas spirit. Wala na, di ba? Wala na yung mga kuti-kutitap, di ba? Mamayang konti, tapos na yung bakasyon. Nako, nagrereklamo na naman, nag-aaway-away na naman. Subalit sinabi sa atin ng verse na yon, na sa kanyang presensya ay kompleto ang kagalakan natin. So kailangan po hinihiling natin at pinupursu natin ang presensya ng Panginoon. Mararanasan natin ang kagalakan kay Kristo, ang kanyang presensya sa buong taon. Dahil may access naman tayo sa kanyang presensya, sa kanyang pangalan, magpakailanman. Kahit sa anumang panahon, Pasko o hindi, kahit anumang panahon, kapag ikaw ay hiningi mo ang presensya ng Panginoon sa iyong puso, winelcome mo siya sa buhay mo, kinilala mo siyang Panginoon mo, Lord, the absolute authority of your life. Pag kinalala mo siya ng Panginoon, yung talagang Panginoon, hindi lang Panginoon, di ba? Panginoon ang pagkakilala mo sa Kanya. Alam niyo po, yung kagalakan, siya po ay tumitira sa ating puso, at ang Holy Spirit ay tumitira sa ating puso, at tayo ay sinasamahan niya hanggang sa dulo na ng ating buhay. Sabi nga ng isang quotation, ang kagalakan ay hindi lamang kawalan ng paghihirap or suffering. Okay? Kasi maraming tao, pag hindi sila nagsasuffer, kala nila yun yung kagalakan. Ang tunay na kagalakan ay ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Diba? Kasi pag may suffering kang, hirap talaga. Diba? May problema, hirap talaga. Pero despite of the problem, kung meron kang presensya ng Panginoon, kinakaya mo yung mga problemang dumarating sa iyo. Kaya po noong naintindihan ko ang ibig sabihin ng kagalakan, hindi to depende sa labas kung anong magagandang bagay, sa salapi, kung may pera ako, nagagalak ako, pag wala, maintang ulo ko, di ba? Or nagdadabog ako, or nagwo-worry ako, no? Kasi nakasalalay lang yung kagalakan dun sa mga bagay na nakikita ko or nahahawakan ko. Kaya nung naintindihan ko ang ibig sabihin ng kagalakan, medyo nag-iba yung pananaw ko sa buhay. Ang mga pangyayari pala sa buhay ko, maproblema man ako, problema man yan, malaki or maliit, ay hindi magdidikta na wala na akong kagalakan. Ang presensya ng Diyos ang nag-aakmang kagalakan. Amen. Kung ikaw ay follower of Christ, kung ikaw ay Kristiyano, alam mo may hugot ka sa loob na naroroon ng presensya ng Diyos. Hindi ko sinasabing wala tayong problema. Hindi ko sinasabing, hindi ka nagwo-worry. Pero alam nyo, after that, yung na-realize mo, nagwo-worry ka, pero malalaman mo sa puso mo, nakasama pala ang Diyos. So no need to worry.
Amen. Isurrender mo lahat yung mga kabigatan na yan. Surrender mo yung parang hindi mo kaya, isurrender mo sa Panginoon. Huwag mong kayanin ang hindi mo kaya. Ibigay mo lahat sa Panginoon. At papalitan niya yan ng kasiguruduhan na may kasamang kagalakan na sinasamahan niya. Tayo, pangako niya yan. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Kung sino man ang nanonood ngayon, parang nagdedesperado ka na, parang wala ka ng kasama. Ang pangako ng Diyos sa'yo, hindi ka niya iiwanan. Ang presensya niya ay sumasayo even at this moment. So wala nang makakapagnakaw pa ng ating kagalakan dahil kasama natin ang presensya ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ang encouragement ko sa inyo ay simple. Hanapin natin ang presensya ng Panginoon. Dahil sa Kanya lamang nanggagaling ang malalim na agos ng kagalakan. The lasting joy. Hallelujah! Hallelujah! So, ang unang hakbang kung paano natin mahahanap ang kagalakan ng Panginoon, ang unang hakbang ay ang pag-anyaya sa Panginoon sa ating puso, sa pamamagitan ng simpleng panalangin. Anyayahan po natin sila. Kasi hindi naman po papasok ang Panginoon sa atin, hindi siya dadating sa buhay natin kung hindi na siya inaanyayahan. Hanggat sinabi mo, Lord, come, help me. Kinikilala kita bilang Panginoon ko. Hindi lang one of those things, di ba? Hindi lang parang pang second option. Hindi, siya yung una sa lahat. Amen. So ito po ang panalangin para tayo ay maligtas. Ayon po sa Roma chapter 10 verse 9 and 10. Sapagkat kung ipapahayag ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. At sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Mga taga-Roma, chapter 10, verses 9 and 10. Sa wikang Ingles, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10, 9 and 10. Yan po ang susi ng ating kaligtasan at kagalakan. Amen. So kung ginawa mo yan, sa araw na ito, tinanggap mo ang Panginoon, inanyayahan mo siya, sinabi mo sa iyong bibig na siya ang iyong Panginoon. Amen. Praise God. Sige po, sumunod po kayo sa panalangin ito para selyuhan po natin ang pag-anyaya natin sa Panginoon sa ating. Sabihin mo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako ay lumalapit sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa araw na to, kinikilala kita, Panginoong Jesus, na ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, subalit paglipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli at buhay magpakailan paman. Tulungan niyo po ako, Panginoon, sa paglakad ko, kasama mo. Salamat po, Panginoon, sa pangako mong hindi mo ako iiwanan. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Ako po ay magbabasa ng iyong salita. Makikiisa ako sa fellowship ng mga mananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Bubuksan ko ang Biblia ko. Magbabasa po ako at ikaw ay kakausapin ko sa pamamagitan ng panalangin araw-araw. Thank you, Lord, sa pangalan mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Kung ginawa mo yan, diba, ikaw ngayon ay nalista sa listahan ng Diyos, anak ng Diyos. Ang pangalan mo ay naroroon na, nakaregister na sa langit. Ang next step mo ay lumago
Kailangan matuto pa tayo sa salita niya. Kagaya ko noon, wala akong masyadong alam sa Bible, di ba? So, nung tinanggap ko ang Lord, then, meron pong nagtuturo sa akin, may discipler ako, meron kami mga care groups na ina-attendan, doon po ay nag-aaral kami ng salita ng Diyos, nananalangin, kung meron akong problema, pinapanalangin ako ng mga kapatiran po doon. Ngayon po ay magkakapatid na tayo. Kung ikaw ay na kay Kristo, magkakapatid na po tayo. Okay? So of course, inaanyayahan kita sa Sunday. Magpunta ka sa Jesus Christ Saves Global Outreach. Malapit lang po ito sa ito po ay sa Metro Manila, sa Cubao, 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Alas 9 ng umaga. Punta po kayo doon para makarinig kayo ng salita ng Diyos. Makasama po tayo sa awitan, ng praise and worship sa Panginoon. At may mga testimonies din pong nagbibigay yung mga tao doon. At what's more, magkakaroon kayo ng mga mabubuting kaibigan. Okay? So, inaanyayahan ko po kayo Sunday, 9 a.m. Salamat po. At meron pang isang regalo sa atin ng Panginoon. This is the baptism of the Holy Spirit. Ang ibig po sabihin ng baptism is the overflow. Okay, overflow. Tayo po ay nalulubog doon sa banal na Espiritu. Kaninang tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, kasama na po ang banal na Espiritu doon. Kasi kung wala ang banal na Espiritu, di ka naman tatanggap kay Lord. Di ka naman tatanggap dahil sa iniisip mo lang. Kaya ka tumanggap ng buong puso sa Lord ay dahil sa gawa ng banal na Espiritu sa buhay mo. Pinrime ka na, inayos ka na yung puso mo na mangangailangan ng Diyos. Kaya tamang-tama itong hapon na to, nung narinig mong mabuting balita, ang salita ng Diyos, tinanggap mo at kinilala mo si Jesus bilang Panginoon mo. So sabi po sa Matthew chapter 3 verse 11, "As for me, I baptize you with water for repentance. But he who is coming after me is mightier than I, and I am not fit to remove his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire." Amen. Binabautismahan ko kayo, sabi ni Juan the Baptist, okay, si Juan Bautista, sinabi po niya, binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko. Mas makapangyarihan siya kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismohan niya kayo sa banal na Espiritu at apoy. Mateo chapter 3 verse 11. Yan po yung baptism of the Holy Spirit. And furthermore, sinabi pa po sa Ephesians 5:18, "Do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit." Ephesians 5:18. So malaki pong advice. Sabi sa Tagalog, huwag kayong maglasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na Espiritu. So ito po isang mahigpit na habilin sa atin ng Panginoon. Ngayon ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, follower of Christ, then yung next mo ay, magkaroon tayo ng life in the Spirit. Okay? Mag-flow yung Holy Spirit sa atin, mabaptize tayo, we walk in the Spirit of God. The Holy Spirit is the present Godhead sa ating panahon. Kung noon sa Old Dispensation, andun yung God the Father sa Old Testament. Pagkatapos po nun ay dumating si Jesus Christ, ang Lord Jesus Christ for His mission of salvation. Sinave niya tayo. Ngayon naman, nung pag-akyat ng Panginoon sa langit, namatay po ang Panginoon, nabuhay siya at umakyat siya sa langit. Nung umakyat siya sa langit, pinababa niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. And right at this very moment, sa mga panahong ito, kahit po sa cyberspace yan, o saan mo naririnig ang mabuting balita na ito, kasama po natin ang banal na Espiritu. He's the present Godhead of our times. Siya ang Diyos dito ngayon. Equal po yan. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hindi po totoo yung rumors na
wala na ang banal na espiritu sa lupa, umakyat na nung kasama si Lord. Hindi nga pinababangan niya, ano ba yan? Pinababangan niya, kaya meron tayong Pentecost Sunday. Pinababa niya on the day of Pentecost. Nagkaroon ng bautismo ng banal na Espiritu. So, paano po natin matatanggap ang baptism of the Holy Spirit? Kailangan po natin to. Lalo na po sa laban natin dito sa mundo, no? Mamayang konti may problema ka na, mamayang konti may kalaban ka na. Paano ka lalaban? Hindi ka naman pwedeng lumaban sa kaaway ni kay Satanas sa Diablo ng, suntukan, di ba? Talo tayo doon. Pero may panalo tayo kung alam natin sino ang kakampi natin, ang Panginoon at ang banal na Espiritu ng Diyos. So, paano natin matatanggap yan? Una, naisin natin, i-desire po natin sa puso. Lord, Christian na ako eh. Follower mo na ako. Lord, gusto ko magkaroon ng kapangyarihan ng banal. Ang dami pong Kristiyano ngayon, hindi baptized in the Spirit. Ayaw nila kasi nauna na yung mga teaching sa kanila, di ba? Napulyot na yung kanilang pag-iisip na wala nang banal na espiritu dito, wala nang healing, wala nang tongues, wala nang mga miracles, di ba? Ayaw na nila yun. Wala na daw. Sino may sabi sa kanila, mabuti pa sila, alam nila. Pero ang Bible ay maliwanag, nagsasabi that the Spirit, sabi niya, I will never leave you. No? Hanggang matapos ang mundo, na-preach na sa buong sanlibutan ang sangkatauhan, ang gospel, then doon na tayo matatapos ang ministry niya sa atin. Amen? Pero hanggang ngayon, sa oras na to at sa mga susunod na taon, marahil, ewan ko kung matatapos pa natin ang dekadang ito, kung di pa tayo ira-rapture ng Lord, kasama po natin ang Holy Spirit. So meantime, nandito pa tayo, kailan maging malakas po tayo sa pagsangga natin sa mga kaaway. Kundi, kakawawain tayo niyan. Araw-araw may problema ka, araw-araw kinukutusan ka, araw-araw umiiyak ka, araw-araw nagagalit ka, di ba? Lahat ng mga negatibong mga bagay nangyayari sa iyo. Ito ay kagustuhan ng kaaway. Ayaw ng Diyos yan para sa atin. Una, naisin mo. Pangalawa, isurrender po natin lahat yung mga kabigatan natin, lahat yung nakaraan natin. Minsan yung hawak-hawak natin, hindi natin mapatawad yung sarili natin. Or kaya, lahat yung mga negative na mga nangyari sa buhay natin mula nang maliit tayo, nakatatak sa utak at nire-replay pa natin parang video. Kaya hindi tayo makausad, hindi tayo makatanggap ng mga pagpapala ng Diyos kahit Kristiyano na tayo. Because the baptism of the Holy Spirit is exclusive for mga followers of Christ, mga Kristiyanong tumanggap sa Panginoon. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, then you're entitled to the baptism of the Holy Spirit. So ngayon po ay magpe-pray tayo para sa surrender natin, and then I will minister the baptism of the Holy Spirit. Okay po ba yun sa inyo? Sige po tayo magpe-pray. Sumunod po kayo sa prayer na to. Sabihin nyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo at sinusuko ko po lahat ng buhay ko. Wala po akong pwedeng maitago sa iyo. Mula sa aking kabataan, Panginoon, kung ano man yung mga negatibong ma-experiences ko nung aking kabataan, kung nagkaroon ng rejection, kung ako ay naabuso, kung ako ay ni-reject, Lord, or pinalayas, Lord, at hindi kinupkop ng magulang, Lord. Lord, lahat po ito, sino-surrender ko po siya. Sige, surrender nyo. Kahit yung mga hindi ko nabanggit, surrender nyo po yan. Yung mga bumabagabag sa inyong pag-iisip, i-surrender nyo po lahat yan. Hindi po ako inalagaan, hindi po ako binigyan ng birthday party, wala po, lahat, hindi ako minahal. Sige, surrender mo yan, lahat. At present, Lord, yung asawa ko, iniiwan na ako, binubugbog ako, galit na po ako, di ba? So, i-surrender po nating lahat yan, yung mga hikbi natin, yung mga sakit sa puso natin, di ba? Surrender nyo po lahat. Tayo po ang gagawa niyan. Sige po, mukhang iba mahaba ang isinusurrender. Tapos po tayo ay magpe-pray for the baptism of the Holy Spirit. Sabihin niyo po, Lord, ninanais ko ang pagbautismo ng banal na Espiritu. Mag-overflow po ang Holy Spirit sa buhay ko. Lord, hayaan mo, Lord, na ako'y maging malakas, Lord, at matatag na Kristiyano or follower mo, Panginoon. Marami pong salamat. Ngayon po, I will minister the baptism of the Holy Spirit. Kahit po nasa internet tayo, walang problema yan.
There's nothing impossible with God. Amen. Kaya niyang mag-penetrate dyan sa cyberspace niyan. Aabutin ka dahil mahal ka ng Diyos. Gusto kanyang bigyan ng kapangyarihan mula sa banal na spirito. Hallelujah. Taas mong kamay mo. Tayo po ay magpe-pray. Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa bawat isa, Panginoon, na nagnanais na magkaroon ng baptism or overflow ng Holy Spirit sa kanilang mga buhay. Lord, now I pray, Panginoon. Lord, bigyan mo sila, Panginoon, ng baptism na to. Let the Holy Spirit overflow, Lord. In Jesus' name, be baptized in the Holy Spirit today. Be baptized in the Holy Spirit today. At kung merong mga syllables na binibigay sa iyong Panginoon, ilabas mo yan. Iyan po yung prayer in tongues. Amen. Yan po ay magiging uri ng panalangin natin. In the name, taas mong kamay mo, Lord, let them receive, Lord, that prayer in tongues, ang panalangin sa iba't ibang wika. Pwede ka mag-umpisa sa maliliit na syllables, la, da, it's okay. Tapos po, lalago po yan. La, sikaya, lama, sikondoriarya. Ho, ariaya, lama, sakandaryarya, lama siya. Ho, lama, sikandarya. Tigilan mo na ang iyong pagdadalamhati. Sinasabi ng Lord sa iyo, ako ang Diyos mo na tutulong sa iyo. Tumingin ka sa akin, ako'y bigyan mo ng panahon at ako'y kasama mo, bibigyan kita ng direksyon sa iyong buhay, kaya kitang pagpalain. Pagpalain sa loob ng taon na to, sa mga ilang araw na susunod, pagpapalain kita. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Sana po ay tinanggap ninyo ang baptism of the Holy Spirit. Kung nakapagsalita po kayo sa iba't ibang wika, i-chat nyo lang po sa amin. Nang sa ganun, we can rejoice with you. Wag po natin itong kahihiya. Ito po ay isang gift din sa atin ng Ama, di ba? Jesus Christ, no? Gift niya po ito sa atin upang maging malakas tayo sa anumang pagharap natin sa mga problema dito sa mundo. Congratulations! Isulat niyo lang po ang pangalan ninyo or ako meron po kayong mga katanungan, ilagay niyo lang po dyan sa chat box or sa aming website, jcsgo.org, para matanong niyo po yung mga katanungan ninyo. And we will try our best to answer yung mga questions po ninyo. God bless you and congratulations. Magtuloy na po tayo ngayon sa panalangin para sa mga may sakit. May sakit ka ba? Sabi po sa Jeremiah 33 verse 6, Behold, I will bring to it health and healing, and I will heal them and reveal to them abundance of prosperity and security. Ngunit pagagalingin ko silang muli, hahanguin ko sa kahirapan ng Huda at Israel at bibigyan sila ng kapayapaan at kasaganan. Atin din po yan. Amen? So kung ano man ang sakit mo ngayon, magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus ng ating Panginoon sa Kristo, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Unang Pedro chapter 2 verse 24. Aba, maraming sugat po yun. Yung mga nilatigo sa kanyang likod, 39 lashes po yun. No? At yung latigo na yun, may tima pa sa dulo. Paghampas po ng sumasama yung kanyang skin doon sa likod. Nagkawatak-watak po yung kanyang likod. Ang bawat hampas nun ay ang kanyang pagtubos sa ating mga sakit. So kung ano man ang sakit mo ngayon, i-claim mo ang pangako ng Diyos, i-claim mo ang nangyari sa krus ng Kalbaryo. Lord, pinagaling mo na ako sa pamamagitan ng mga sugat mo sa krus ng Kalbaryo. Sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds, you have been healed. Sa pamamagitan ng mga sugat mo, kami ay gumaling. Hallelujah! Hallelujah! Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Lalo na yung mga walang pag-asang gumaling. Humingi kayo ng tulong sa Panginoon. Amen. Gagaling po kayo. Kung hindi pa natin time umuwi sa Panginoon, gagaling po kayo. Amen. Hallelujah!
So we minister the healing of God para po sa bawat isa sa atin. Amen. I-claim niyo po yan. Kung masakit ang ulo nyo, may hypertension kayo, hawakan niyo yung batok ninyo, pasalamat kayo sa Panginoon. Kung may mga sakit-sakit yung inyong mga balikat, paa, tiyan, diba? At ano pang bahagi ng ating katawan, lay hands niyo, sabihin niyo, thank you Lord, sa pamamagitan ng mga sugat mo, ako'y pinagaling mo na. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon sa Kristo, Amen. I-chat niyo po sa atin kung napagaling kayo ng Panginoon or gumaling kayo dahil gusto naming makisaya sa inyo. Thank you at magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Ngayon po ay tutuloy na tayo sa ating generous giving. Tuwing Webes, ito po ay hindi nakakaligtaan dito sa ating programa dahil marami po ang humihingi. Sabi niyo, kalilimutan yung generous giving dahil nabibless ako dyan. Sila ay pinagpala sa kanilang pagbibigay. Nakakatuwa po, di po ba? Yung nagbigay na sila, bumalik yung binigay nila, pinagpala sila, mas marami pa ang natanggap nila kesa dun sa binigay nila. Kaya tuwang-tuwa po sila sa ating programang Generous Giving. Sabi po sa 1 Timothy 6:18, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Amen? Let's be generous and willing to share. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Unang Timoteo, chapter 6, matulungin sa kapwa. Chapter 6, verse 18. Naku, matulungin sa kapwa, bukas palad. E paano ka nga naman magbibigay kung nakasarado ang palad mo? Dapat bukas palad. At bukas palad mo ring matatanggap ang mga pagpapala mo, di ba? Ang ganda nga sa Tagalog, palad. Ibig sabihin malaki, hindi kutsarita. No, pero siguro yung binibigay mo kutsarita, ang matatanggap mo, ala kutsarita din. Pero kung nagbibigay po tayo ng buong puso sa programang ito, dahil malaki po ang nare-reach ng programa ito, ang dami na po nating na-reach ng mga tahanan, mga tao, iba't iba, di ba? Pero sila po ay nabibless sa salita ng Diyos. At magkasama po tayong partners dito para makaabot tayo sa Pilipinas at even sa labas ng bansa. Ngayon po ay tutuloy na tayo sa ating mga announcements. Okay? So ipagpatuloy po natin ang panalangin para sa Israel. Ang iyong panalangin sa pagkain. Halimbawa, magmi-meals ka, kakain ka ng tanghalian, agahan, or dinner, isama mo na sa panalangin mo ang pagbibless sa Israel. Lord, bless Israel. I-bless mo rin, Lord, yung Palestino na magkaroon na sila ng pagkakasundo or matigil na yung patayan doon, Lord, na lalo na ng mga inosenteng mga sibilyan. Lord, matigil na ang spirit of death, Lord, na pinapakawalan ng demonyo sa lugar na yon. Praise God. Sumama po tayo sa mga prayer groups o mga care groups na nananalangin para sa bansang Israel. Napakabuti po ng Diyos. So, meron po tayong kinakampanya, panalangin sa hapagkainan para sa Israel at Pilipinas. Huwag niyo pong kalimutan yan. Ang Project 2540 po ay bukas na para sa inyong mga donasyon. Ito, magbibigay po tayo ng mga used clothes. Basta yung maayos pa po, wag naman yung watak-watak na. Maayos na, kung pwede nyo pang laban, dilaban nyo muna bago nyo i-donate. Clothes ng pambata, pangmatanda, toys, pwede rin po, or canned goods, rice, no? Tatanggapin po natin yan. Dahil magdi-distribute po tayo sa mga karatig barangay po natin. At the same time, sila po ay babahaginan din natin ng salita ng Diyos. Pinakamaganda pong gifts sa kanila. So this is called Project 2540. Hango po sa Mateo 25:40. Ang ibig sabihin dito, kung anong ginagawa mo sa pinakamahirap mong kababayan ay ginagawa mo sa Diyos. So, kung pinaka-aba mong kasamahan ay ginagawa mo sa Diyos. So, kung tayo po'y tumutulong sa mahirap, ang ginagawa pala, tumutulong tayo sa ating Panginoon. Amen? Praise God. So, siya kasi gustong tumulong din sa mahirap. So, gaganapin po ito sa December 24, 9 a.m. Pero bago po yan ay nilalagak na natin, nilalagay natin sa magagandang lagyanan ang mga gifts natin para sa 24. Ready na po. So kung kayo magbibigay, huwag kayo magbibigay on the 24th. Bago December 24, dalhin nyo na po yung mga gifts nyo dito. Sa 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City.
On December 20, 6 p.m. ay gaganapin po natin ang ating Passover celebration. Taon-taon po ginagawa natin ito. Pag-alala natin doon sa kordero ng Diyos na sinakripisyo para yung dugo na yon ay makabura at makapagpalaya sa ating mga kasalanan. Alam niyo ba, kahit ikaw na ang pinakamasamang tao sa buong mundo, pag lumapit ka sa Panginoon ng buong puso at buong katotohanan, lumapit kasi humihingi ka ng patawad at nagre-repent ka, alam mo ang gagawin ng Lord? Yayakapin ka niya at patatawarin ka pa. Yan po yung Passover celebration. Dati po yung mga Israelita, alipin sila dun sa Ehipto. Pero sila po ay nakakalag dun, nakalaya sila. Okay? At pinalaya sila ng Panginoon. Ganon din tayo, maraming tao ngayon nakapreso sa kasalanan. Diba? Nakakadena sa maraming problema, kasalanan, sakit. Nakakadena na doon. Pero dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbar, tayo po ay kinalagan at tayo naging malaya. At yan po ang ating sineselebrate tuwing Passover. Okay, so magpunta po kayo December 20, 6 p.m. Dali niyo po yung mga bata, mga anak niyo dahil meron tayong surprise para sa kanila. Salamat po. At yung ating Prayer March and Praise Festival, December 30, tuloy-tuloy po ito. Ang assembly po natin, 2:00 ng hapon. Tuwing taon, bago magbagong taon, ay nagmamarcha na po tayo. Nagde-declare tayo ng salita ng Diyos sa paligid nitong barangay natin dito sa may dome, di ba? Tayo po ay, pagkatapos po nating magmarcha, siyempre, tinatapakan natin yung mga demonyo dun sa kalye. Tama po ba? No? Sa pamamagitan ng pagtapak natin, gano'n, malaya sila. Pagbalik po sa dome, tayo po ay nagkakaroon ng umaatikabong praise and worship. Talagang bago pumutok yung mga fireworks ng 31, pinaputukan na natin ang atmosphere ng praise and worship. So, nauna na tayo. Samahan niyo po kami. Iniimbita ko po kayo on December 30, holiday po yan. Okay? Magsama-sama po tayo sa Prayer March and Praise Festival. 2:00 ng hapon, pumunta na po kayo dito sa 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. At yung Sunday celebration na sa linggo, iniimbitahan po namin kayo na dumalo po kayo, lalo yun yung matagal na tayo sa online. Labas na po tayo, punta na tayo sa on-site, mag-celebrate tayo ng Pasko, mag-celebrate tayo ng Word of God sama-sama, 9:00 ng umaga. Dali niyo po yung mga pamilya ninyo, friends ninyo. Okay, every Sunday at 9 a.m. Ang address po natin, madaling hanapin. 156 15th Avenue, Barangay San Roque, Cubao, Quezon City for the Sunday on-site celebration. Praise God! Hallelujah! And again, I want to express my congratulations sa lahat po ng mga nag-graduate ng pastoral training course. Kaninang umaga, nagkaroon po sila ng malaking graduation at almost 100 po ang mga bago nating mga nakapasa ng pastoral training course from all regions in the Philippines. So maganda po ang mangyayari sa mga susunod na buwan at mga taon. Congratulations po sa lahat ng graduates. Ganun rin po sa faculty and staff, Lord, sa mass media natin na tumulong sa pagpapaunlad ng ating pastoral training course. Ganon din po sa mga coordinators, sa mga regions na napakasipag po nila. Greetings po sa inyo. Thank you, Lord. So tayo po ngayon ay mananalangin na. Magtatapos na tayo sa panalangin. We're going to see you next Thursday. Dito po same program natin. Mag-invite po kayo ng mga manunod. I-share nyo. Okay, i-like ninyo, i-share ninyo ang ating programa. Kung di pa kayo nagsasubscribe, mag-subscribe din po kayo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo. At malugod ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you
peace. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa pagtipon-tipon mo sa amin dito sa internet, Lord, sa cyberspace, Lord. Salamat, Lord, sa salita mong walang kupas, Lord, at sa mga pangako mong hindi nagbabago. Salamat, Lord, ang kagalakan ay galing sa iyo, Panginoon. Ang tunay na kagalakan. Hayaan mo, Lord, ma-experience namin ang kagalakan na yan. Dahil tinanggap na namin kayo, Lord, ang kagalakan namin sa buhay ay hindi matatawaran. Thank you, Lord, kaya ng sitwasyon sa paligid namin, Lord, pinaka-worst na situation, sa kakaibuturan ng aming buhay, Lord, sa aming puso, may kagalakan pa rin, may pag-asa na ikaw ang tutulong sa amin. Maraming salamat, Lord, pagpalain mong bawat pamilya, kasama ngayon, Lord, yung mga OFWs namin sa global, Lord, pagpalain niyo po sila, Panginoon, kung ano po yung mga pangangailangan nila, Lord, sa iyo sila tatawag. Thank you, Lord, even sa staff, Lord, ng Thursday celebration, oh God. Thank you, Lord. Salamat sa lahat ng mga gumaling ngayon. Salamat nagkaroon ng kapayapaan at kagalakan. At binibigay muli namin sa iyo lahat ang papuri, lahat ang paghanga, all the honor, praise, and glory para sa iyo lamang, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, magkita-kita po tayo sa susunod na Thursday and of course sa Sunday, 9 a.m. God bless you and bye-bye. Magsaya tayo ngayon, pagkabuhay ang ating Panginoon. O magsaya sa piling niya'y sabay-sabay tumalon. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na't sumamba sa presensya niya. Jesus, wala nang iba. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa ating puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Tagumpay magpapala ay sa'yo lang matatamasa. Salamat, O Diyos, ikaw ay dakila. Ang tagumpay at pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. O Diyos, ikaw ay dakila. Ang tagumpay at pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. Salamat, O Diyos, ikaw ay dakila. Ang tagumpay at pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama.